Magandang araw sa inyong lahat. Kami nga pala ay kalimang pangkat sa komunikasyon at aming tatalakayin sa inyo ang kasaysayan ng wika sa panahon ng Amerikano. Ngunit, bago namin isalaysay sa inyo ang kasaysayan ng wika sa panahon ng Hapon, maaari ba kayong sumayaw na tinatawag na saging-saging? Alam kong nakakatawa pakinggan o kaya iniisip nyo na mukhang pambata. Pero, gagawin natin ito para mabuhayan tayo o kaya hindi naman boring yung klase. Hi Ma'am Cle, magandang araw din sa iyo. Maaari ka din po ba sa amin makisayaw? Maraming salamat po. Simulan na natin. Saging, saging, mangga, mangga, papaya, papaya, pagsama-samahin, paghalo-haloin, fruit salad, fruit salad. Saging, saging, mangga, mangga, papaya, papaya, pagsama-samahin, paghalo-haloin, fruit salad, fruit salad. Ano kaya kayo po yung pag-adalan kasaysayan ng wika sa panahon ng Amerikano na yan? Siyempre self, kayo po naman talagang maadalan self, ta-part yan kang lesson sa komunikasyon. Utanggot ka na naman sa kuya. Pigahapot ko man lang. Siyempre self, tama man ka ang tigsasabi ko, pinaglalaban kang tama, bakang sala. Hindi mo kapag parang dapangan ta ka. Magandang araw, ako si Jella Bandero at aking isasalaysay at patungkol sa kasaysayan ng wika sa panahon ng Amerikano. Nang matapos ang kolonyalistang Espanyol, dumating naman ang mga Amerikano noong 1878 at 78 noong pamumuno ni George Dewey. Relihiyon naman na naging pamana ng mga Kastila sa Pilipino. Edukasyon naman na naging pangunahing ipinamana ng mga Amerikano. Naging tagapagsagip ang mga Amerikano noon at tuluyan na babagsak ang mga Kastila. Thomas Heights ang mga guro ng mga Amerikano noon at nagturon sa mga Pilipino ng wikang Ingles upang magkaunawaan ng mga Pilipino at Amerikano. Itinuro ng mga gurong Thomas Heights ang alpabetong Ingles na mayroong 26 na titik. Parehong titik Romano ang alpabetong Ingles sapagkat kapwa Kanduranin ang mga ito. Ayon sa talatang ito, napagkaisang pa siya sa 1934 Kombensyong Konstitusyonal na pumili ng isang katutubong wika upang pagbatayan ng wikang pambansa ay produkto ng adhikaing nasyonalista at kontrakolonyalista. Mahahalata na sa dibdib na ng mga kabayang lider politiko ang naturang adhikain sa kabila ng pagkabigo ng himagsikan noong 1896 at sa kabila ng tagumpay na pananakop ng United States. Ayon sa talata, inilarawan nito ang desisyon noong 1934 Constitutional Convention na pumili ng isang katutubong wika bilang maging batayan ng wikang pambansa. Ipinahiwatig na ang desisyong ito ay bunga ng nasyonalismo at paglaban ng kolonyalismo ng mga Pilipinong leader kahit na nabigo ang himagsikang 1896 at nagtagumpay ang pananakop ng Estados Unidos. Maniwala man kayo o hindi, nakatulong din ang opinyon ng mga mismong edukador at politikong Amerikan na una, hindi praktikal at magastos ang imposisyong gamitin ng Ingles bilang wikang pambansang edukasyon sa kanilang kolonya. Ayon dito, ang mga edukador at politikong Amerikano mismo ang nagpapahayag na hindi praktikal at magastos ang pagpapataw ng Ingles bilang wikang pambansa. Ngunit, higit nating dapat hangaan ang kalibreng nasyonalista gaya ni na Felipe R. Jose, Wenceslao Q. Benzon, Norberto L. Romualdez at Thomas Confessor, at iba pang delegado sa kombensyon na bumoto para iwaksi ang inaasahan sanang proklamasyon sa wikang Espanyol o Ingles bilang wikang pambansa. Kung binaraso man sila ni Pangulong Manuel L. Quezon o sinuhulan ay hindi na mahalaga. Higit na mahalaga ang naging papel nila sa unang hakbang para sa isang wikang katutubo bilang wikang pambansa.
ang mga nabanggit na delegadong nasyonalista na nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa pagsulong ng wikang pambansa sa Pilipinas, pinahalagahan ang kanilang desisyon na tutulan ang proklamasyon na ang Espanyol o Ingles ang gawing wikang pambansa. Bagaman may mga paratang na sila ay pinilit o sinuhula ni Pangulong Manuel L. Quezon, ay walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na ang dating Pangulo ay nagbigay ng suhol. Ngunit ang mas mahalaga ay ang kanilang papel sa pagtataguyod ng isang katutubong wika bilang wikang pambansa. Ipinapakita nito ang kanilang dedikasyon at patriotismo sa pagbuo ng isang pambansang identidad na nakaugat sa sariling kultura at wika. Ipinilit ng mga Amerikano ang pagsulong at pagsunod sa patakarang Pilipinisasyon. Ang patakarang Pilipinisasyon ay ipinatupad alinsunod sa patakarang assimilation na ipinatupad ni William Howard Taft, ang unang gobernador general ng Pilipinas noong panahong 1901. Ang Pilipinisasyon ay isang patakarang pangpolitika na naglalayo ng paghahalal ng mga mayayaman at edukadong Pilipino sa iba't ibang unit ng pamahalaang lokal. Ang layunin ng patakarang ito ay isulong ang pamamahala ng mga Pilipino sa mga pangunahing bahagi ng gobyerno at mga ahensya, bilang bahagi ng paghahanda para sa ganap na kasarinlan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng patakarang ito, dahan-dahang pinalitan ang mga opisyal na Amerikano ng mga Pilipino sa mga posisyon sa gobyerno at mga ahensya ng pampamahalaan, lalo na sa mga larangan ng edukasyon, batas at gobyerno. Ang patakarang Pilipinisasyon ay bahagi ng layunin ng mga Amerikano na bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ang mga Pilipino at paghahanda sa pagkaroon ng sariling pamahalaan sa paglipas ng panahon kahit na ang ganap na kalayaan ay hindi agad ibinigay. Subalit, dapat din nating tandaan na hindi nagkasundo ang mga delegado sa 1934 Kombensyong Konstitusyonal kung aling katutubong wika ang dapat ideklarang wikang pambansa. Sa unang diskusyon pa lang o sa pamamagitan ng talumpati ni Felipe Arce noong ika-13 ng Agosto 1934 ay Tagalog na ang yamadong katutubong wika. Ngunit sinalangat ito ng mga delegadong nagnanais na wika nila ang maiproklama. Pangunahing naging kalaban ng mga tagalista ang mga delegadong nagpapasok sa Cebuano at Ilocano. Ang mga delegadong ito ang humani sa nasyonalismong pangwika noong 1934, muli noong 1972 at hanggang ngayon lalo na sa likod ng panukalang federalismong pampolitika. Ang nakapalagay dito ay nagtipon-tipon ang mga hinihalal na delegado upang pag-usapan kung alingabang wika ang gagamitin ng mga Pilipino. Dito naman nakapalagay na napakaraming mga delegado din ang gustong maipatupad o magamit ang wikang kanilang ipinoproklama tulad ng wikang Ingles. At meron ding mga delegado na gustong gamitin ang ating katutubong wika kaysa sa wikang Ingles sapagkat napakaraming Pilipino ang hindi marunong gumamit ng wikang Ingles. So kung tayo naman ang nasa posisyon nila, syempre gagawin din natin kung ano yung kagustuhan natin at kung paano mapapaayos ang Pilipinas. Maaaring hinalain na ang mga pagsasalungat na ito sa Tagalog bilang wikang pambansa ay bunga ng matinding regionalismo. Maaari. Subalit, maaari ding isaisip na isang pailalim na maniobra ito para sa Ingles. Patuloy na sinasalungat ng mga pangkating tulad ng dila ang Filipino lalo na sa pamamagitan ng kampanya na pinapatay ng mga Filipino ang wikang katutubo. Dahil sa higit nilang nais umiral ang Ingles bilang nag-iisa nating wikang opisyal, wikang panturo at wikang pangbansa. Maaari din namang produkto ang dila ng maling mga mensahe hinggil sa ng isang wikang pambansa noon at hanggang ngayon. May timpla ng ultranasyonalismo, halimbawa ang pagkukumpara sa malansang isda sa mga hindi di umano nagmamahal sa sariling wika. Ang reaksyon ng mga tulad ng dila, nagmamahal naman sila sa kanilang sariling wika,
at Cebuano, Ilocano at iba pa, pero hindi sa pilitang paglalaganap ng wikang pambansa. Ang sagot nila laban sa kantiyaw ng malansang isda, Filipino is not our own language. Baka higit nilang itinuturing na sariling wika ang Ingles kaysa Filipino. Maaari ding epekto ito ng kapansin-pansing pagmamataas ng ilang tagalista hinggil sa wastong Filipino na totoong ang ibig sabihin ng wastong Tagalog, na para bang sila ang master ng wikang pambansa. Noon pang panahon ng Commonwealth ay nagwarning na si Trinidad A. Rojo, isang Ilocano tagapagtanggol ng Tagalog, na dapat bawasan ng mga Tagalog ang kanilang kayabangan. Noong nagtipon-tipon ang mga inihalal na delegado, sila ay nag-away-away sa usaping pangwika. At sinasabi rin dito na pinapatay ng mga Filipino ang ating wikang katutubo sapagkat mas higit nilang pinipili ang wikang Ingles kaysa sa ating wikang katutubo. Hindi rin natin malaman kung bakit nila pinipili ang wikang Ingles kaysa sa ating wikang katutubo dahil iba-iba naman ang ating kaisipan at iba-iba naman ang ating kagustuhan. At sinasabi rin doon na baka nga produkto ng dila kung bakit nila pinipili ang wikang Ingles dahil nga sa mga tagalista na napakayabang sa usaping wikang Filipino. So, kung tayo din ang nasa kalagay nila, kung napakayabang ng ilang mga tagalista, syempre mas pipiliin din nating mag-iba ng ating wika noong panahon na yon. Dahil hindi rin naman natin matumbok kung ano nga ba ang tunay na nangyari noong panahon na yon sa nakapalagay ngayon. Si Delgado Felipe R. Jose ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng buong Pilipinas, lalo na sa panahon ng paglaban para sa kalayaan mula sa banyagang mananakop. Ang kanyang pahayag, kailangan natin ngayon ipakilala sa daigdig na tayo hindi na ang mga mamamayan sa silong ng bandila ng Espanya. Sa ilalim ng bandilang Amerikano, ay nagpapahayag ng matinding pagnanais na ipakita ang tunay na pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Nagpapakita ng pagnanais na ang Pilipinas ay isang maging malayang bansa na may sariling pagkatao. Ito ay nagmumungkahi ng pagtanggap sa ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino sa kabila ng mga banyagang impluwensya. Ang Amerikano. Napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal. Dumami ang natutong magbasa at sumulat sa wikang Ingles batay sa Komisyong Escorman noong March 4, 1889. At maraming Pilipino ang nakinabang sa programang scholarship. Sabi dito sa binasa ko, noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, napalitan ang Espanyol ng Ingles bilang wikang opisyal. Ang mga paunahing hakbang ng mga Amerikano ay ang pagpalaganap ng edukasyon sa pamamagitan ng wikang Ingles. Ayon sa komisyon na itinatag, binigyan din ito ang kahalagahan ng edukasyon sa Ingles bilang paraan upang mapaunlad ang kaalaman ng mga Pilipino. Dahil dito, dumami ang Pilipinong natutong magbasa at sumulat sa Ingles. Nagkaroon din ng mga programang scholarship na nakatulong sa mga Pilipinong mag-aral sa Estados Unidos at iba't ibang bansa. Kaya't nadagdagan ang kanilang mga kasanayan at kaalaman na naging mahalaga sa pagpapaunlad ng bansa. Ang paggamit ng Ingles bilang wika ng pagtuturo ay nagbukas ng maraming oportunidad para sa edukasyon at trabaho na nagtulak sa modernisasyon ng lipunang Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Artikulo 14, Section 3 ay tumutukoy sa usapin ng wikang pambansa ng Pilipinas. Nasa dito ang mga sumusunod. Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang panlahat na wikang pambansa na babatay sa isa sa mga umiiral na katatubong wika. Hanggat hindi binabago ang batas, ay English at Kastila ang mananatiling mga opisyal na wika. Bagamat ang konstitusyon ng 1935 ay sinulat bago ang pananakop ng mga Hapon, ginamit ito bilang batayan sa pag-usbong ng mga patakaran ng mga Hapon sa pagsulong ng katatubong wika, lalo na ang Tagalog. Batas Commonwealth bilang 184, taong 1936. Lumikha ng isang lupon at itinakda ang mga kapangyarihan nito, kabilang narito ang pagpili ng isang katutubong wika na siyang pagpabatayan ng wikang pambansa.
Magandang araw, ako nga pala si Ira M. Benito, ang inyong susunod na tagapagtalakay. Narito ako upang talakayin sa inyo ang ikatlo at ikahuling batas pangwika sa panahon ng Hapon. Ang ikatlong batas ay ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na 1,937. Nakasaad dito na ipinapahayag na ang Tagalog ang siyang magiging batayan ng wikang pambansa. Bakit nga ba Tagalog ang naging batayan upang maging wikang pambansa? Suportado ng mga salik ng mga rekomendasyon ng Surian ng Wika. Sa paghirang ng Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa, ito ay dahil ang Tagalog ay may pinakamaunlad na estruktura, mekanismo at panitikan, at dahil ito rin ang wikang ginagamit ng nakararaming mamamayan sa Pilipinas. Tagalog ang naging batayan ng wikang pambansa sapagkat ito ang wikang ginagamit ng pangkalahatang populasyon ng Pilipinas sa pakikipag-interaksyon at pakikipagkomunikasyon. Ito ang wikang ginagamit ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Halos lahat ng nasasakupan noong panahon ay ginagamit ang wikang Tagalog. Kaya naman karapat-dapat ito upang maging basihan ng wikang pambansa. At ang ikaapat naman ay kautosang tagapagpaganap bilang 263,1,974. Nakasaad dito, nagbibigay pahintulot sa paglimbag ng isang diksyonaryo at barirala ng wikang pambansa. At itagubilin din ang ituturo ng wikang pambansa sa paaralan at pribado. Taong 1940, pinalabas ni Pangulong Manuel Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 263. Ito ay nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng talinhagang Tagalog-Ingles na diksyonaryo at barirala ng wikang pambansa. Pinasimulan nito ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng paaralan sa buong bansa, pribado o pambayan man. Na buong ganap ni Lope K. Santos, ama ng bariralang Pilipino, Tagalog, ang talinhagang may pamagat na Tagalog-Ingles Dictionary at ang barirala ng wikang pambansa. Yun lamang at maraming salamat. Noong tayo ay masakop ng mga Amerikano, ang kasunduan sa Paris na nilagaan noong ika-10 ng Disyembre 1898 ay ang nagpatapos ng digmaang Espanyol at Amerikano. Nasasaad sa kasunduan ang pagpapalaya sa bansang Cuba, ang paglilipat ng mga pamumuno sa Estados Unidos sa mga bansang Puerto Rico at Guam, at ang pagbili sa Pilipinas mula sa Espanya sa halagang $20 million ng Estados Unidos. Ang kanilang pangulo ay si William McKinley. Sino nga ba si William McKinley? Inihayag niya ang magiging bisa sa Pilipinas ng kasunduan sa Paris noong ika-21 ng Disyembre 1898 sa pamamagitan ng proklamasyon ng Benevolent Assimilation. Ano ang Benevolent Assimilation? Ayon dito, papasok ang mga Amerikano sa Pilipinas hindi bilang isang mananakop, kundi bilang isang kaibigang mangangalaga sa tahanan at hanap buhay at karapatang pansarili at panrelihiyon ng mga Pilipino upang mataya ang kalagayan ng teritoryong napapasailalim ng kanilang pamamahala. Nagpadala si McKinley ng 2 komisyong mag-aaral dito. Ano nga ba yon? Ang Komisyong Sherman at ang Komisyong Taft. Si Pangulong William McKinley ng 2 komisyon. Ang una dito ay ang Komisyong Sherman. Ayon sa konsultasyon at pagdinig ng Komisyong Sherman, na pag-alaman na higit na pinipili ng mga pinunong Pilipino ang Ingles bilang wikang panturo, ang Ingles umano ay naghihigpit na nagbibigay sa mga mamayan at mabisang instrumento sa pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng demokrasya. Napakaraming mga Pilipino ang pumipili sa wikang Ingles bilang opisyal na wikang panturo sapagkat napakarami din namang Pilipino ang natutong gumamit ng Ingles at napakaraming Pilipino ang hindi marunong at gustong matuto ng wikang Ingles. At sa pamamagitan din ito na may mga Amerikano nagtuturo sa atin ng wikang Ingles, ay matuturuan din na yun ito na makipag-usap sa kanila ng maayos at nagkakaintindihan tayo sa pagkikipagkomunikasyon sa kanila. At ang ikalawa naman ay ang Komisyong Taft.
Sinusugan nito ang lumabas sa pag-aaral na ginawa ng Komisyong Sherman at agad inirekomenda rin ng pagkakaroon ng isang wikang gagamiting medium ng komunikasyon sa bansa, gayong may kanya-kanyang wika ang bawat pangkat sa Pilipinas. Noong pinag-aralan ng Komisyong Sherman ang kalagayan ng Pilipinas na napakarami daw na Pilipino ang pumipili sa wikang Ingles bilang opisyal na wikang panturo, agad naman itong sinusugan ng Komisyong Taft. Ang ginawa ng Komisyong Taft ay patuloy ang iminungkahing na pag-aralan ng mga komisyong Sherman. At dito naman ay ginawa nila na dapat wikang Ingles ang gagamit ng wikang panturo upang magkaroon ng magandang komunikasyon ang mga Pilipino sa Amerikano. Ang susunod naman ay si Kapitan Albert Todd. Siya ay pansamantalang tagapamuno ng pagtuturong publiko sa ilalim ng pamahalaang militar. Nauna na niyang iniulat ang mga naging pahayag ni Taft kaugnay ng paggamit ng wikang Ingles. Na sinabi niya rin na dapat magtayo ng mga paaralang pang-industriya na magtuturo ng mga kasanayan sa paggawa kapag may sapat ng kaalaman sa Ingles ang mga katutubo. Dapat gamitin wikang panturo ang Ingles sa mga paaralan sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano at gagamitin lamang sa panahon ng transisyon ang mga wikang katutubo ang Espanyol. At sinabi rin niya na dapat magpadala sa Pilipinas ng sapat na guro sa Ingles na biyasa sa pagtuturo sa elementarya upang pangunahan ang pagtuturo kahit muna sa malalaking bayan. Dapat magtayo din ng isang paaralang formal na uhubog ng mga Pilipino na magiging guro sa Ingles. At meron din mga tugon sa kanyang rekomendasyon. Una rito ay nagpadala ng mahigit 500 gurong Amerikano na lulan ng United States Army Transport or USAT, Thomas ang dumaong sa Maynila noong ika-23 ng Agosto 1901. Nagpatayo ng mga paaralang pambayan, pagdaragdag ng mga pasilidad, pampaaralan at pag-aangkat ng mga materyales na panturo mula sa Estados Unidos na nagpatatag sa pagtuturo ng Ingles. Noong panahon yon, natugunan ang rekomendasyon ni Kapitan Albert Todd at nagpadala ng 500 guro dito sa Pilipinas na tinatawag na mga Thomasites. Tama din naman yung ginawa ni Kapitan Alberto na nagpadala dito ng mga guro upang mas madagdagan ang kaalaman natin sa edukasyon. At syempre, napakarami mga Pilipino ang pumili sa wikang Ingles at napakaraming Pilipino ang matututo ng wikang Ingles. Alam ba ninyo kung bakit natin kailangan matutunan ng Ingles? Sapagkat Amerikano ang sumakop sa atin noon at kailangan natin matuto ng Ingles upang magkaintindihan tayo at magkaroon tayo ng magandang komunikasyon sa kanila. Hindi lamang yan, may maganda rin naman silang ginawa. Kundi yung hindi na lang tayo basta sinakop, kundi binigyan din tayo nila ng edukasyon at kaalaman tungkol sa iba pang wika. Ang susunod naman ay si Newton W. Gilbert. Si Newton W. Gilbert ay pansamantalang Gobernador General ng Pilipinas noong 1930. Nagpalabas siya ng mga kautusan upang mapilitan ang mga Pilipino na mag-aral ng Ingles. Mga kautosang magbibigay diin sa halaga ng Ingles sa pamahalaan. At ang mga kautosang ipinatupad ni Newton W. Gilbert ay ang mga katitikan ng mga kulong ng mga sangguniang pambayan at panlalawigan ay dapat nakasulat sa Ingles. Ikalawa, ang lahat ng opisyal na korespondensya sa mga naglilingkod man sa pamahalaan o sa mga pribadong individual ay dapat nakasulat sa Ingles. Uunahing itaas ang ranggo ng mga taong may sapat na kasanayan sa Ingles sa parehong pasalita at pasulat na komunikasyon. Pagsapit ng 1928, naiulat na halos lahat ng sangguniang pangbayan at panlalawigan ay nakagagamit na nga ng Ingles. Masasabing nagpapatunay ito na nagtagumpay ang mga Amerikano sa pagpapalaganap ng kanilang wika. So, sinasabi rito na naging matagumpay sila sa kanilang pagsakop sa atin at natuto tayo na gumamit ng wikang Ingles. Napakarami mga Pilipino ang natutong gumamit ng wikang Ingles at syempre, kapag natuto tayo ng wikang Ingles noon, syempre magkakaroon tayo ng magandang komunikasyon sa mga Amerikano. At syempre, dumagdag din ang kaalaman natin sa edukasyon. At ang susunod naman ay si Henry James Ford. Si Henry James Ford ay propesor sa Princeton University na itinalaga ni Pangulong Woodrow Wilson ng Estados Unidos para sa isang misyon upang pag-aralan ang kalagayan ng Pilipinas. Nagpahayag ng pagsang-ayon sa naunang pahayag na nagtagumpay ang mga Amerikano sa pagpapalaganap ng kanilang wika. Lumabas sa kanyang pag-aaral na, una, walang malinaw na resulta ang puspusang pagtuturo ng Ingles sa mga Pilipino na ginasusan ng malaki ng Amerikano. Ikalawa, napakahirap umano unawain ang uri ng Ingles na sinasalita ng Ingles na sinasalita ng mga Pilipino.
Sa huli, sa katutubong wika pa rin nagbabasa ang karamihan sa mga Pilipino. Patuloy pa rin ginagamit ang Espanyol bilang wika ng komunikasyon. Sa huli, inirekomenda niya na ang paggamit ng wikang katutubo bilang wikang panturo sa paaralan. Hanggang sa kasalukuyan, maraming ang Pilipino ang biyasa na gumamit ng Ingles, ngunit karamihan din naman ay hindi marunong mag-Ingles. Katulad ko, hindi naman ako biyasa sa paggamit ng Ingles, ngunit nakakaintindi ako. Hindi naman natin kailangan gumamit ng iba pang wika upang magkaintindihan, pero kailangan din natin ito upang makipagtungo sa ibang tao at sa ibang lahi.